Matthew chapter 24. Nagsalita si Jesus tungkol sa pagkawasak ng temple. Verse 1. Nang palabas na ng temple si Jesus, lumapit ang mga disciples sa kanya at tinuro ang mga buildings ng temple. Verse 2. Sinabi niya, "Nakikita niyo ba ang mga buildings na to? Tandaan niyo, dadating ang araw na walang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Magigiba lahat yan. Mga paghihirap at pagdurusa na darating." Verse 3. Habang nakaupo si Jesus sa Mount of Olives, tinanong siya ng mga disciples habang sila ang magkakasama, "Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi niyo? Ano po ba ang mga signs ng pagdating ni uli at ng katapusan ng mundo?" Verse 4. Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo at huwag kayong magpapaloko sa kahit sino." Verse 5. Maraming tao ang nagpapanggap gamit ang pangalan ko at sasabihin, "Ako ang Christ." Maraming tao ang maluloko nila. Makakarinig kayo ng mga labanan at ng mga balita tungkol sa gera, pero huwag kayong matatakot. Talagang mangyayari muna ang mga yon, pero hindi ibig sabihin na dumating na ang katapusan. Verse 7. Mag-aaway-away ang mga bansa at kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang lugar. Verse 8. Pero, simula pa lang ito ng mga paghihirap gaya ng nararanasan ng babaeng manganganak. Verse 9. Tapos, huhulihin kayo para pahirapan at patayin. Sobrang magagalit sa inyo ang lahat ng mga bansa dahil sa akin. Verse 10. Dahil dito, marami ang mag-give up ng pananampalataya nila, magtataksil, at magkakagalit-galit. Verse 11. Tapos, maraming susulpot na nagkukunwaring prophets at dadayain ang maraming tao. Verse 12. At dahil sa pagkalat ng kasamaan, manlalamig ang pagmamahal ng marami. Verse 13. Pero maliligtas ang mananatiling tapat hanggang sa huli. Verse 14. Ipipreach sa buong mundo ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos. At makikita nga ito sa lahat ng mga bansa. Pagkatapos nito, darating na ang wakas. Ang grabeng pambabastos. Verse 15. Kapag nakita inyong nangyayari na sa holy place, sa temple, ang grabeng pambabastos na tinutukoy ni Prophet Daniel, intindihin ito ng nagbabasa. Verse 16. Dapat tumakbo na sa bundok ang mga taga-Judea. Verse 17. Ang nasa bubong ay wag nang mag-aksaya ng panahong bumaba para kumuha ng gamit sa loob ng bahay. Verse 18. Wag nang umuwi ang nasa bukid para kumuha pa ng balabal. Verse 19. Kawawa ang mga buntis at may inaalaga ang sanggol sa mga araw na yun. Verse 20. Ipag-pray nyo na wag sanang mangyari sa winter o sa araw ng Sabat ang pagtakas nyo. Verse 21. Dahil grabe talaga ang paghihirap sa araw na yon at hindi pa nangyari ang ganito noon o ngayon at hindi na kahit kailan pa. Verse 22. Kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na yon, walang makakasurvive. Pero dahil sa mga pinili, paiikliin ng Diyos ang mga araw na yon. Verse 23. Kaya kung may magsasabi sa inyo, "Tingnan mo, nandito na ang Christ," o "Nandun na siya," huwag kayong maniniwala. Verse 24. Dahil susulpot ang mga nagkukunwaring Christ at mga nagpapanggap na prophets. Gagawa sila ng mga himala at kababalaghan para lokohin, kung pwede, kahit ang mga pinili ng Diyos. Verse 25. Makinig kayo. Sinasabi ko na ito sa inyo habang maaga pa. Verse 26. Kung sabihin ng mga tao sa inyo, "Tingnan nyo, nandun na siya sa desert," huwag kayong pupunta doon. Pag sinabi naman nila na, "Tingnan nyo, nagtatago siya dito," huwag kayong maniwala. Verse 27. Dahil babalik ang Son of Man na parang kidlat na gumuguhit sa langit from east to west. Verse 28. Kung nasaan ang bangkay, doon nagagathered yung mga ibong kumakain ng mga patay. Ang pagbabalik ng Son of Man. Verse 29. Pagkatapos ng mga paghihirap sa mga araw na yon, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan
at babagsak galing sa langit ang mga stars at mauuga ang mga kapangyarihan sa langit. Verse 30. Tapos, makikita sa langit ang sign ng Son of Man. Iiyak ang lahat ng tao sa mundo habang nakikita nilang dumadating mula sa ulap ang Son of Man. Punong-puno siya ng kapangyarihan at kadakilaan. Verse 31. Pag tumunog na ng malakas ang trumpet, uutusan niya ang mga angels niya at igagather nila ang mga taong pinili galing sa 4 na sulok ng mundo at sa lahat ng parte ng mundo. Ang lesson mula sa fig tree. Verse 32. Intindihin niyo ang lesson ng fig tree. Pag tumubo na ang mga sanga nito at nagkaroon na ng mga dahon, alam niyong malapit na ang summer. Verse 33. Ganon din naman, pag nakita niyo na ang lahat ng mga bagay na to, alam niyong malapit na ang time. Halos nandito na. Verse 34. Tandaan niyo, bago mamatay ang mga tao sa generations na to, mangyayari ang mga sinabi ko. Verse 35. Mawawala ang langit at lupa, pero mananatili ang mga salita ko. Walang nakakaalam ng araw o oras. Verse 36. Walang nakakaalam kung kailan ang araw at oras na yon, kahit ang mga angels sa langit o ang anak. Ang Ama lang ang nakakaalam. Verse 37. Dadating ang Son of Man na kagaya ng nangyari nung panahon ni Noah. Verse 38. Nung mga araw bago dumating ang baha, kumakain at umiinom ang mga tao, at nagpapakasal ang mga lalaki at babae, hanggang sa mismong araw na sumakay si Noah sa barko. Verse 39. Wala silang kamalay-malay sa mga nangyayari, hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ganito din ang mangyayari pag dumating ang Son of Man. Verse 40. Sa time na yon, may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at maiiwan naman ang pangalawa. Verse 41. May 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan ng palay. Kukunin ang isa at maiiwan naman ang pangalawa. Verse 42. Mag-ready kayo kasi hindi nyo alam kung kailan dadating ang Panginoon. Verse 43. Kung alam ng may-ari ng bahay kung kailan dadating ang magnanakaw, siguradong magbabantay siya para di mapasok ang bahay niya. Verse 44. Kaya dapat lagi kayong handa kasi dadating ang Son of Man sa oras na di niyo ini-expect. Ang tapat at ang hindi tapat na tauhan. Verse 45. Sino ngayon ang tapat at madiskarteng tauhan? Siya yung gagawing in charge ng amo niya sa pamamahala ng iba pang tauhan para asikasuhin ang pagkain nila sa tamang oras. Verse 46. Masayang-masaya ang tauhan na yun pag nadatnan siya ng amo niya na ginagawa ang tungkulin niya. Verse 47. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang in charge sa lahat ng properties ng amo niya. Verse 48. Pero, kung masama siyang tauhan, sasabihin niya sa sarili, matagal pa naman bago bumalik ang amo ko. Verse 49. Kaya sisimulan niyang bugbugin ang mga kapwa-tauhan. Kakain siya at makikipag-inuman kasama ang mga lasinggero. Verse 50. Babalik ang amo niya sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Verse 51. Grabe ang magiging parusa sa kanya ng amo niya at palalayasin siya kasama ng mga mapagkunwari. Hahagulhol siya at manginginig sa sobrang hirap.